Isang building kapalit ng aking anak. Habang hawak ko ang mainit pang katawan ni Mateo, ang asawa kong si Rafael at biyenang si Gregoria ay malamig na binibilang kay Jan ang aking dugot laman. Nilapastangan nila ang aking pagiging ina. Itinuring akong basahan sa sarili kong bahay. Pero hindi nila alam, ang bawat luhang pumatak ay apoy na tutupok sa kanila. Mababawi ko ba si Mateo? Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, Rafael. Isang pirasong papel lang ang kailangang lagdaan at mababawi natin ang lahat ng nawala sa atin. Isipin mo, ang anak mo ay lalaki sa karangyaan, sa piling ni Carmelita, hindi sa isang amoy harinang panaderya, kasama ang isang inang walang silbi, kundi ang magbilang ng barya. Ang boses ni Doña Gregoria ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng malaking sala, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Naririnig ni Mirasol ang bawat salita mula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng pasilyo. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang munting si Mateo. Ang sanggol na 3 araw pa lamang niyang nasisilayan ang mga mata. Ramdam pa ni Mirasol ang bawat kurot ng hapdi sa kanyang puson. Ang sariwang sugat mula sa operasyon na tila muling bumubuka sa bawat katagang namumutawi sa bibig ng kanyang biyenan. Sa kabilang kamay, bitbit niya ang isang maliit na kahon ng cake na kinuha niya pa sa sariling tindahan. Bago umuwi, may nakasulat na, "Welcome home, baby Mateo," sa ibabaw ng asul na icing. Akala niya, isang mainit na yakap at masayang salo-salo ang sasalubong sa kanila pagkapanggaling sa ospital. Ngunit ang tanging naratnan niya ay ang amoy ng luma at mapanglaw na dangal ng pamilya Villamor. Pero ma, paano si Mirasol? Baka hindi niya kayanin kapag nalaman niyang kinuha natin ang bata kapalit ng Santillan Plaza. Tugon ni Rafael. Ang boses ng kanyang asawa ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit naroon ang isang uri ng kahinaan na alam ni Mirasol na madaling malulunod sa utos ng kanyang ina. Rafael, maging praktikal ka. Ibinigay na natin sa kanya ang apeliidong Villamor. Sapat na yon na bayad sa lahat ng naitulong niya. Ang building na yon, ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang mabaon sa utang. Isang sanggol lang iyan, Rafael. Maaari pa kayong magkaanak muli kapag maayos na ang lahat. Lagdaan mo na ang dokumento ng guardianship para mailipat na natin si Mateo kay Carmelita bago pa siya magising mula sa kanyang pagod. Ang bawat pintig ng puso ni Mirasol ay tila isang malakas na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Naramdaman niya ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga daliri, dahilan upang dahan-dahang madulas ang bitbit na kahon ng cake. Ang marahang pagbagsak nito sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit sapat na iyon upang magkalat ang ising sa malamig na marmol, tila isang simbolo ng kanyang nadurog na mga pangarap. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog na bumabara sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay hindi na lumabas sa kanyang bibig, kundi nanatili sa loob, kumakalat sa bawat ugat at himaymay ng kanyang laman hanggang sa manghina ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mas lalong idiniin ang yakap sa kanyang anak. Tila ba, sa ganoong paraan, ay mapoprotektahan niya ito mula sa mga halimaw na nagbabalat kayong pamilya. Napasandal siya sa pader. Ang malamig na semento ay tila humihigop sa nalalabi niyang lakas. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mga pangako ni Rafael noong sila ay ikinasal. Mga pangakong na ngayon ay kasing walang halaga na ng mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Bakit ang pag-ibig na itinuring niyang kanlungan ay naging isang bitag na handang pumatay sa kanyang kaluluwa? Paano nagawang ituring na negosyo ng sarili niyang asawa ang dugong nagmula sa kanyang sariling laman? Dahan-dahang itinulak ni Mirasol ang pinto, sapat na upang makita siya
ng 2 taong nagpaplano ng kanyang kamatayan habang siya ay buhay pa. Ang liwanag mula sa chandelier ay tumama sa kanyang maputlang mukha na lalong nagpatingkad sa mga luhang hindi na niya napigilang dumaloy. Nagulat si Rafael, mabilis na itinago ang pluma sa likod ng kanyang likuran, habang si Doña Gregoria ay nanatiling nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Walang emosyon, walang pagsisisi. Mirasol, kanina ka pa ba riyan? Nauutal na tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Hindi sumagot si Mirasol. Ang kanyang tingin ay nakapako sa mga dokumentong nakalatag sa ibabaw ng antigong mesa. Sa gitna ng mga papel na yon, nakita niya ang larawan ng kanyang yumaong ama sa loob ng isang laket na suot niya. Tila ba nagbibigay ng babala mula sa kabilang buhay. Humakbang siya ng dahan-dahan, kahit na bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang tahi. Gagawin niyo ba talaga ito? Bulong niya. Ang boses ay paos at halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat ng 1,000 hinagpis. Ibebenta niyo ang anak ko para sa isang gusali. Tumayo si Doña Gregoria. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkiskisan ay tila isang babala ng panganib. Lumapit siya kay Mirasol at sa isang mabilis na pagkakataon, pilit niyang kinuha ang sanggol mula sa pagkakayakap ng ina. Ito ay para sa kabutihan nating lahat, Mirasol. Huwag kang maging makasarili. Hindi mo kayang ibigay ang buhay na deserve ng isang Villamor. Ibigay mo sa akin ang bata. Nang magtagumpay ang matanda sa pag-agaw kay Mateo, naiwang walang laman ang mga bisig ni Mirasol. Tumingin siya kay Rafael, umaasang may isang bahagi ng pagkatao nito ang maninindigan para sa kanila. Ngunit ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay tumungo lamang at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikang nag-iiwan ng isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan pa kukuha ng lakas ang isang inang ninakawan ng karapatan kung ang mismong taong dapat ay kakampi niya ang siyang humawak ng kutsilyong sumaksak sa kanyang puso? Baliw ka na, Mirasol. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Ang bawat iyak mo at ang paraan ng pagkapit mo sa iyong dibdib ay patunay lamang na hindi mo na kayang kontrolin ang iyong isipan. May sakit ka, iyan ang totoo. At bilang iyong pamilya, tungkulin naming protektahan si Mateo mula sa sarili niyang ina. Ang boses ni Doña Gregoria ay tila malambot na pilus, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang katinoan ni Mirasol. Nakatitig si Mirasol sa kisame ng kanyang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto na mahigpit na nakakandado mula sa labas. Ramdam niya ang matinding bigat at hapdi sa kanyang dibdib. Ang gatas na para sana kay Mateo ay unti-unting bumabasa sa kanyang suot na manipis na duster. Tila mga luhang nagmumula sa kanyang pagkaina na walang sanggol na mapapakain. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay may kasamang hila ng kirot mula sa kanyang sariwang tahi. Ngunit mas masakit ang katotohanang ilang hakbang lang ang layo ng kanyang anak. Ngunit tila milya-milya ang distansya nito dahil sa mga pader na itinayo ng kanyang mga biyenan. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Gregoria. Bit-bit ang isang baso ng gatas na may kakaibang amoy. Isang amoy na hindi galing sa kalikasan kundi sa mga kemikal na pampatulog. Lumapit ang matanda. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang ibon na nagbabadyang sumila sa isang sugatang biktima. Naupo siya sa tabi ni Mirasol at hinaplos ang buhok nito, isang paghaplos na nagpataas ng balahibo ni Mirasol sa takot at pandidiri. Uminom ka nito, Hija. Kailangan mong magpahinga. Ang postpartum depression ay hindi biro at ayaw naming lumala ang iyong kalagayan. Isipin mo na lang na ginagawa namin ito dahil mahal ka namin. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, kapag hindi ka na sumisigaw
at naghahanap ng mga bagay na hindi naman para sa'yo, marahil ay papayagan ka naming masilayan muli ang bata. Mama, hindi ako baliw, pabulong na sagot ni Mirasol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at gutom. Naririnig ko si Mateo. Naririnig ko siyang umiiyak sa kabilang silid. Bakit niyo siya ipinagkakait sa akin? Anak ko siya. Ako ang nagdala sa kanya ng 9 na buwan. Ngumiti ng mapait si Doña Gregoria at pilit na itinapat ang baso sa mga labi ni Mirasol. Ang marinig ang mga bagay na wala naman ay isa ring senyales ng pagkabaliw Mirasol. Tahimik ang bata sa piling ni Carmelita. Doon siya ligtas. Ngayon, uminom ka na. Kung ayaw mong tawagin ko ang mga tauhan sa ospital para sunduin ka rito at dalhin sa lugar kung saan nararapat ang mga tulad mong nawawala sa katinuan. Dahil sa takot na tuluyang malayo sa kanyang anak, pilit na nilunok ni Mirasol ang mapait na likido. Ramdam niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap, ang mundong umiikot at ang paglabo ng lahat ng kanyang nakikita. Nang akala ni Doña Gregoria na tuluyan na siyang nakatulog, lumabas ang matanda at iniwan ang pinto na may kaunting awang, marahil sa sobrang kumpiyansa na hindi na makakagalaw ang biktima. Ngunit sa gitna ng kalabuan ng kanyang diwa, pilit na pinanatiling gising ni Mirasol ang isang bahagi ng kanyang isipan. Gamit ang kanyang natitirang lakas, kinagat niya ang sariling dila hanggang sa malasahan niya ang malatansang lasa ng dugo. Ang sakit ay nagsilbing angkla upang hindi siya tuluyang malunod sa antok. Mula sa kanyang higaan, nakita niya ang isang anino na pumasok sa silid. Hindi ito ang matanda. Ito ay si Rafael. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanyang tokador. Ang kanyang mga galaw ay tila isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Hindi man lang siya tumingin sa kanyang asawang tila bangkay na nakahiga sa kama. Nakita ni Mirasol kung paano hinalughog ni Rafael ang kanyang mga personal na gamit hanggang sa mahanap nito ang maliit na pelus na supot na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Doon nakalagay ang mga susi ng Santillan Plaza at ang susi ng kanyang pinakamamahal na panaderya, ang tanging alaala at kayamanan na iniwan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang isinusubi ang mga susi sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at takot. Hindi siya nagatubili, hindi siya lumingon upang tingnan kung humihinga pa ba ang babaeng nangako siyang poprotektahan. Sa mga sandaling iyon, mas malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan para kay Mirasol. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang duwag, kundi isang kasabwat sa pagnanakaw sa kanyang buhay at kinabukasan. Nang dahan-dahang isara ni Rafael ang pinto, ang tunog ng pagpihit ng trangka sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kalayaan ni Mirasol. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang kanyang katawan ay tila nakaparalisa, ngunit sa loob ng kanyang nag-aapoy na puso, isang panata ang nabuo. Hindi na siya ang Mirasol na sumusunod sa bawat utos. Kung ituturing nila siyang kaaway, ibibigay niya sa kanila ang isang kalaban na hindi nila makakalimutan. Ngunit paano siya makakalaban kung ang bawat galaw niya ay binabantayan at ang tanging alas na hawak niya ay unti-unti nang kinukuha ng taong dati niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong mundo? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Mirasol. Kasalanan mo rin naman ito kung bakit kailangang humantong sa ganitong sitwasyon. Kung ibinigay mo lang sana ng kusa ang mga susi, hindi ko na kailangang dumaan sa likod mo. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagtatanggol sa sarili. Isang desperadong pagtatangka na itago ang kanyang kahihiyan sa likod ng paninisi. Nakaupo si Mirasol sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kutsyon upang pigilan ang sarili sa pangangatog. Sa harap niya, nakatayo ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan, ngunit ngayon ay may hawak na dokumentong nagpapatunay ng kanyang kataksilan.
Ipinakita ni Rafael ang papel mula sa bangko. Isang kasunduan ng pagkakaprenda sa Santillan Plaza. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama. Ang bawat sentimong itinabi nito mula sa pagtitinda ng tinapay upang magkaroon si Mirasol ng dignidad ay naging pambayad lamang sa mga utang sa sugal at maluhong pamumuhay ng pamilya Villamor. Isang mabuting asawa ang dapat ay nakikiramay sa hirap ng kanyang kabiyak. Pagpapatuloy ni Rafael habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng silid. Masyado kang madamot, Mirasol. Inisip mo lang ang panaderya mo, ang mga upa sa kiosko, habang ako ay nalulunod na sa obligasyon para mapanatili ang dangal ng ating apelyido. Ngayon, malinis na ang lahat. Wala na tayong kailangang bayaran. At si Mateo ay magkakaroon ng malinis na pangalan dahil sa sakripisyong ito. Ramdam ni Mirasol ang pag-akyat ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang malakas na sampal na hindi tumatama sa pisngi, kundi direkta sa kanyang kaluluwa. Ang Santillan Plaza ay hindi lamang basta gusali. Ito ang huling hininga ng kanyang ama. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay may pinagmulan at may lakas. At ngayon, ang lahat ng iyon ay kinuha ng taong itinuturing niyang kabiyak ng puso upang ipambayad sa mga baraha at alak. Ang kawalang hiyaan ni Rafael ay walang hangganan. Ang pagnanakaw ay tinatawag niyang sakripisyo at ang pagtataksil ay binabansagan niyang obligasyon. Narito ang isang alternatibong bersyon na pinananatili ang lalim ng damdamin, ngunit iba ang pagkakabuo. Nanatiling walang imik si Mirasol. Ang kanyang mga matay nakapako sa isang maliit na bitak sa sahig, na para bang nais na lamang niyang maglaho at tuluyang lamunin ng lupa upang makatakas sa bigat ng kanyang pagkapahiya. Nang tuluyang umalis si Rafael, dala ang lihim na tagumpay, naiwan siyang balot ng isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Marahan siyang humiga, hindi upang magpahinga, kundi upang damhin ang bawat kirot na unti-unting kumakalat sa buo niyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng telepono sa kabilang silid, ang opisina ni Doña Gregoria. Dahil sa manipis na pader at sa sobrang katahimikan ng gabi, ang boses ng matanda ay malinaw na dumadaloy sa kanyang pandinig, tila isang ahas na gumagapang sa dilim. "Hello, Carmelita? Huwag kang mag-alala. Maayos na ang lahat." Hawak na ni Rafael ang mga papeles ng ari-arian. Bukas na bukas din, pagkatapos ng pirmahan sa abogado, ay maaari mo na siyang kunin. O, ang bata, ihanda mo na ang kwarto niya sa inyo. Siguraduhin mo lang na ang mga dokumentong hawak mo ay hindi na mababago. Si Mateo ay magiging Reyes na, hindi na Villamor o Santillan. Ang ina niya, huwag mo siyang alalahanin. Sa kalagayan niya ngayon, walang maniniwala sa kanya kahit lumuhod pa siya sa simbahan. Napatigil ang paghinga ni Mirasol. Ang bawat kataga ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Delivery day. Bukas na ang araw na itinakda nila upang tuluyan siyang nakawan, hindi lamang ng yaman, kundi ng mismong dahilan ng kanyang paghinga. Ang kanyang Mateo ay gagawing pambayad utang, isang sanggol na itatrato bilang isang kagamitan upang mapanatili ang marangyang buhay ng kanyang biyenan at ang pekeng kaligayahan ng kanyang ipag-asawang Chichong. Naramdaman ni Mirasol ang pagtulo ng kanyang mga luha sa unan, mainit at puno ng pait. Ngunit sa halip na panghihina, may isang uri ng malamig na determinasyon ang unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Ang pag-ibig na dati ay nagpapalambot sa kanya ay pinalitan ng isang matigas na galit. Isang galit na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Kung ang lahat ay kinuha na nila, wala na siyang dapat pang katakutan. Habang pinagmamasdan niya ang dilim ng silid, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang bitay na naghihintay sa kanyang leeg. May kakayahan pa ba siyang tumayo
at lumaban sa loob ng natitirang mga oras bago ang pagsikat ng araw na siyang tatapos sa kanyang pagkakataon na maging isang ina? O tuluyan na ba siyang lalamunin ng sistemang binuo ng mga taong itinuturing siyang basura sa sarili niyang tahanan? Ang bawat butil ng harina sa mga palad ni tatay ay hindi lamang para sa tinapay, kundi para sa ating dangal. Mirasol, huwag mong hahayaang mantsahan ng iba ang iyong pangalan dahil iyon lamang ang tanging kayamanang hindi mananakaw sa iyo. Ang mga salitang yun ng kanyang yumaong ama ay tila isang mainit na bulong na humahaplos sa kanyang nagiginaw na kaluluwa. Isang gunitang pilit niyang pinanghahawakan sa gitna ng unos. Sa loob ng madilim na silid, dahan-dahang gumapang si Mirasol patungo sa isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ito ang tanging gamit na hindi pinansin ng mga Villamor dahil sa luma at gasgas nitong anyo. Ngunit para kay Mirasol, ito ang kanyang huling kanlungan. Sa bawat pagpihit ng kanyang katawan, nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang tahi. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang bukas ay kukunin na ang kanyang anak. Gamit ang isang maliit na aspil na nakuha niya sa sahig, dahan-dahan niyang kinalikot ang luma at kinakalawang na kandado. Ang bawat bahagyang paggalaw ng bakal ay tila isang sigaw sa kanyang pandinig. Kaya naman bawat hininga niya ay pinipigil niya upang hindi makalikha ng anumang ingay na gigising sa mga bantay sa laba. Nang sa wakas ay bumukas ang baul, ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya, ang amoy ng kanyang kabataan. Sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, nahanap niya ang isang maliit na selyadong sobre na may nakasulat na pangalan ni Attorney Elpidio Manansala. Ito ang liham na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay na may tagubiling buksan lamang kung siya ay nasa gitna ng matinding panganib. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang bawat salita sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang nilalaman ng liham ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Hindi pala ang pamilya Villamor ang nagligtas sa kanyang ama noong panahon ng krisis. Kabaligtaran ang katotohanan. Ang kanyang ama ang nagpautang ng malaking halaga kay Don Saturnino Villamor, ang yumaong asawa ni Doña Gregoria, upang hindi masamsam ng bangko ang kanilang mansyon. Ang utang na yon ay hindi kailanman nabayaran at ang Santillan Plaza ay nagsilbing collateral na hindi kailanman naisalin sa pangalan ng mga Villamor. Utang na loob, bulong ni Mirasol. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pait. Kayo ang may utang sa amin. Kayo ang nabubuhay sa pawis ng aking ama. At ngayon ay pati ang anak ko ay kukunin ninyo. Ramdam niya ang muling pagkabuhay ng kanyang lakas. Ang imahe ng kanyang ama na may mga palad na puno ng kalyo mula sa pagmamasa ng harina ay tila naguutos sa kanya na huwag sumuko. Hindi siya isang hamak na dinalaga lamang upang maging biktima. Siya ay anak ng isang lalaking may prinsipyo. Ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang nang marinig niya ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang silid. Mabilis niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang duster at pilit na bumalik sa pagkakahiga. Ipinikit ang mga mata at pinakalma ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay tumayo lamang siya sa paanan ng kama at pinagmasdan ng kanyang asawa. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Mirasol ang anino ng isang lalaking wala nang natitirang bait sa sarili. Isang anino na tila handang pumatay upang mapanatili ang kanyang komportableng buhay. Ramdam ni Mirasol ang paglapit ni Rafael, ang mabigat na hininga nito sa kanyang tabi, at ang marahang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balikat. I'm sorry, Mirasol, pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Sana mapatawad mo ako balang araw, pero bukas, kailangang matapos na ang lahat ng ito.
Ayaw ni Mama ng anumang aberya. Matulog ka na dahil ito na ang huling gabi na magkakasama kayo ng bata sa ilalim ng bubong na ito. Nang lumabas si Rafael at muling narinig ang pagpihit ng susi sa labas, naramdaman ni Mirasol ang isang matinding lamig. Hindi lamang pala ang kanyang ari-arian at anak ang nais nilang kunin. Sa paraan ng pagsasalita ni Rafael, tila may mas malalim pa silang plano para sa kanya pagkatapos nilang makuha ang lahat. Natuklasan niya ang lihim ng nakaraan, ngunit sapat ba ang isang pirasong papel upang talunin ang mga halimaw na nakapaligid sa kanya, lalo na't ang tanging taong makakatulong sa kanya, si Attorney Elpidio, ay nasa labas ng mga pader na ito at siya ay nananatiling bilanggo sa sarili niyang tahanan? Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Mirasol. Ginagawa ko lang ang iniutos nila dahil kailangan ko rin ng pera para sa gamot ng aking anak. Ang boses ni Aling Nena ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi makatitig ng diretsyo. Tila ba bawat sulyap niya kay Mirasol ay nagdadala ng matinding bigat sa kanyang budhi. Nakatayo si Aling Nena sa gilid ng higaan ni Mirasol. Dala ang isang maliit na bag ng gamit medikal. Pinapasok siya ni Doña Gregoria upang suriin ang kalagayan ni Mirasol bago ang malaking pagtitipon kinabukasan. Sa labas ng silid, naririnig ang boses ng matanda na may kausap sa telepono, tila sinisiguro na ang lahat ng bisita ay darating para sa isang anunsyong magpapabago sa buhay ng kanilang pamilya. Ang pagkakataong ito, ang ilang minutong katahimikan habang ang pintuan ay bahagyang nakasara, ang tanging pag-asa na hinihintay ni Mirasol. Dahan-dahang hinawakan ni Mirasol ang magaspang na kamay ng komadrona. Ramdam niya ang panginginig nito. Aling Nena, naalala niyo pa ba noong wala kayong pambili ng gamot para sa bunso niyo? Noong lumapit kayo sa panaderya at binigyan ko kayo hindi lang ng tinapay, kundi pati na ang perang kinita ko sa buong araw? Ang bulong ni Mirasol ay puno ng pagsusumamo. Ang bawat salita ay tila isang haplos sa sugatang puso ng matanda. Napatigil si Aling Nena sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid na yon, ang tanging tunog na maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mirasol at ang malayo at malabong ingay ng mga sasakyan sa labas. Lumingon ang komadrona sa pinto bago muling humarap kay Mirasol. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Patawarin mo ako, Mirasol. Binayaran nila ako para pirmahan ang mga papeles. Binago nila ang record sa ospital. Sa mga dokumentong hawak ni Carmelita, siya ang lumalabas na nanganak kay Mateo. Ginamit nila ang impluwensya ng asawa ni Carmelita para burahin ang pangalan mo sa Certificate of Live Birth. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Mirasol. Ang kanyang hininga ay tila napatigil at ang kanyang mundo ay pansamantalang huminto sa pag-ikot. Hindi lamang pala ang pisikal na pag-agaw sa kanyang anak ang plano nila. Nais nilang burahin ang kanyang pagkatao, ang kanyang kasaysayan bilang ina, at ang mismong katotohanan na ang batang iyon ay nagmula sa kanyang sinapupunan. Ang kalupitan ng mga Villamor ay walang katulad. Nais nilang maging isang multo si Mirasol sa sarili niyang buhay. May paraan pa ba, Aling Nena? Tanong ni Mirasol. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. May ebidensya ba tayo na ako ang tunay na ina? Mabilis na kumuha ng isang maliit na kapirasong papel si Aling Nena mula sa kanyang bulsa at isinuksok ito sa ilalim ng unan ni Mirasol. Iyan ang logbook number ng orihinal na talaan sa klinika bago nila ito ilipat sa malaking ospital. At may isa pa, Mirasol. Hindi lang ang papel ang peke, narinig ko silang nag-uusap kanina. Si Carmelita, meron siyang pekeng pregnancy records mula sa isang doktor na binayaran din nila. Gagamitin nila yon para ipakita sa asawa niya at sa madla na naglihim lang siya ng pagbubuntis dahil sa takot na makunan.
Isang biglang tunog ng pagpihit ng kandado ang nagpatalon sa kanilang dalawa sa gulat. Mabilis na bumalik si Aling Nena sa pag-aayos ng benda sa tahi ni Mirasol. Nang pumasok si Doña Gregoria, ang kanyang mga mata ay nanunuri at tila naghahanap ng anumang senyales ng pagtataksil. Tapos na ba, Nena? Kailangan nang magpahinga ng aking manugang para bukas. Sabi ni Doña Gregoria, ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Oo po, Doña. Maayos na po ang lahat. Nauutal na sagot ni Aling Nena habang mabilis na nililigpit ang kanyang mga gamit. Nang makaalis ang komadrona at muling maiwan si Mirasol sa piling ng kanyang biyenan, naramdaman niya ang matalim na titig ng matanda. Lumapit si Doña Gregoria at hinawakan ang kanyang panga. Sapat na malakas upang makaramdam si Mirasol ng kirot. Huwag mong subukang gumawa ng kahit anong eksena bukas, Mirasol. Tandaan mo, sa papel at sa mata ng batas na binuo namin, hindi ka kailanman naging ina. Isang salita mo lang at sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita ang sikat ng araw sa labas ng isang selda. Nang muling maisara ang pinto, naiwan si Mirasol na yakap ang kanyang sarili sa dilim. Hawak niya sa ilalim ng unan ang maliit na papel na ibinigay ni Aling Nena, isang manipis na sinulid ang pag-asa sa gitna ng isang madilim na bangin. Ngunit ang kanyang isipan ay naglalayag sa nakakatakot na katotohanan. Paano niya mapapatunayan ang kanyang pagiging ina kung ang lahat ng institusyong dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay nabili na ng ginto at kapangyarihan ng pamilya Villamor? At sa pagdating ng bukang liwayway, magagawa kaya niyang pigilan ang pagsasali ng kanyang anak sa mga kamay ng isang babaeng nagpapanggap na nagdadalang tao? O tuluyan na siyang mabubura sa buhay ni Mateo habang buhay? Ang bawat hakbang sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng matatalas na kutsilyo. Hindi lamang ang sariwang tahi sa kanyang puson ang nagdudulot ng hapdi, kundi ang bawat pintig ng takot na baka sa isang maling galaw ay magising ang mga halimaw na natutulog sa kabilang silid. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng walang tigil. Ang bawat patak sa bubong ay lumilikha ng isang malakas at magulo na ingay na tila sinasadyang lunurin ng tunog ng mabilis na paghinga ni Mirasol. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sa gitna ng bagyong ito, kung saan ang lahat ay naghahanap ng init ng kumot, siya ay lalabas upang hanapin ang apoy ng katarungan. Bit-bit ang maliit na supot na naglalaman ng liham ng kanyang ama at ang numero mula kay Aling Nena. Dahan-dahang binuksan ni Mirasol ang bintana sa likod ng kusina. Walang anumang tunog ng bakal o kahoy ang narinig dahil sa ingat ng kanyang mga kamay. Tanging ang malamig na hangin na pumasok sa loob ang nagpataas ng kanyang balahibo. Habang bumababa siya sa basang damuhan, naramdaman niya ang putik na kumakapit sa kanyang mga paa. Tila mga kamay na nagtatangkang pigilan siya sa kanyang pag-alis. Ang bawat metro ng nilalakad niya patungo sa tarangkahan ay tila 1 kilometro ng paghihirap, ngunit ang imahe ng mukha ni Mateo ay nagsisilbing liwanag sa kanyang madilim na landas. Pagkalipas ng halos 1 oras na paglalakad sa ilalim ng hagupit ng ulan, narating ni Mirasol ang isang maliit at lumang opisina sa dulo ng bayan. Dito nakatira at nagtatrabaho si Attorney Elpidio Manansala, ang lalaking itinuring ng kanyang ama na higit pa sa isang abogado. Sa bawat pagkatok ni Mirasol sa pintong kahoy, ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang isang matandang lalaki na may suot na salamin. Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng pagkabigla at matinding pag-aalala. Mirasol, hiha, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? At bakit ganyan ang itsura mo? Mabilis siyang pinatuloy ni Attorney Elpidio at binalutan ng isang makapal na kumot. Ninong, kailangan niyo po akong tulungan. Nanginginig na simula ni Mirasol. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Kukunin nila si Mateo. Ibinenta na nila ang lahat ng iniwan ni tatay. Ninong, wala na akong ibang matatakbuhan.
Inilapag ni Mirasol sa mesa ang liham ng kanyang ama at ang maliit na papel mula kay Aling Nena. Habang binabasa ni Attorney Elpidio ang mga dokumento, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng pagpihit ng mga pahina at ang malakas na bugso ng hangin sa labas ang maririnig. Nakita ni Mirasol kung paano nagbago ang ekspresyon ng abogado mula sa pagkabigla patungo sa isang matinding puot. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kasamaan ni Gregoria. Bulong ni Attorney Elpidio, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Mirasol, ang dokumentong ito ng tatay mo. Ito ang alas na hindi nila inaasahan. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang asawa ni Carmelita ay isang makapangyarihang politiko. Hawak nila ang pulisya at ang ospital. Kung lalaban tayo ng padalos-dalos, baka bago pa tayo makarating sa korte, ay mahanap na nila ang paraan para patahimikin ka. Wala na akong pakialam sa buhay ko, Ninong. Basta makuha ko lang si Mateo. Bukas ang binyag. Doon nila balak ibigay ang bata. Please tell me what to do. Magtiwala ka sa akin, Hija. Ihanda mo ang iyong sarili. Kailangan mong bumalik sa mansyon bago nila mapansin na, wala ka. Magkunwari kang mahina. Magkunwari kang sumuko na. Sa sandaling malingat sila, doon tayo gagawa ng hakbang na hindi nila malilimutan. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, isang matalim na liwanag mula sa labas ang tumama sa bintana ng opisina. Ang liwanag na yon ay nagmumula sa mga headlight ng isang sasakyang kakaparada pa lamang sa tapat. Nanigas ang buong katawan ni Mirasol nang mamukhaan niya ang pamilyar na tunog ng makina na dahan-dahang namamatay. Isang itim na sasakyan na alam niya kung sino ang nagmamay-ari. Dahan-dahang sumilip si Mirasol sa siwang ng kurtina. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita niya si Rafael na bumaba ng sasakyan. Hawak ang isang payong at ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa pintuan ng opisina ni Attorney Elpidio. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang malamig at nakakatakot na determinasyon. Paano siya nahanap ni Rafael sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo? At kung mahuhuli siya sa sandaling ito, may pagkakataon pa ba siyang makabalik para kay Mateo? O ang gabing ito na ang magiging huling pagkakataon na malasahan niya ang kalayaan bago siya tuluyang ibaon ng mga Villamor sa limot? Mirasol, ano ba itong ginagawa mo? Bakit kailangan mong umabot sa ganito? At kailangan mo pang idamay si Attorney Manansala sa mga guni-guni mo? Ang boses ni Rafael ay hindi bakas ng galit, kundi ng isang nakakangilong hinahon habang dahan-dahan siyang humahakbang papasok sa maliit na opisina. Ang kanyang basang payong ay nag-iiwan ng bakas ng tubig sa sahig na tila isang itim na ahas na gumagapang. Napaurong si Mirasol, ang kanyang likod ay sumadsad sa malamig na kahoy ng estante ng mga aklat. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Tumingin siya kay Attorney Elpidio na ngayon ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakaharap sa lalaking dati niyang itinuring na parang sariling anak. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado, mabilis na lumapit si Rafael at hinawakan ang braso ni Mirasol. Ang kanyang kapit ay tila isang bakal na naggagapos sa kanyang pag-asa. Umuwi na tayo bago pa malaman ni Mama na wala ka sa kwarto mo. Ayaw mo namang magkagulo pa rito, di ba? Isipin mo si Mateo, Mirasol. Isipin mo kung anong mangyayari sa kanya kung pati ang tatay mo ay madadamay sa mga maling desisyon mo. Ang pagbabanta sa likod ng mga salitang yon ay malinaw. Ang kaligtasan ng kanyang anak ang nakataya. Walang nagawa si Mirasol, kundi ang sumama. Ang kanyang puso ay tila isang ibong na bali ang pakpak habang muling isinasakay sa madilim na sasakyan patungo sa mansyong naging kanyang bilangguan. Pagdating sa mansyon, ang bango ng mamahaling pabango at ang amoy ng bagong luto na marangyang pagkain ang sumalubong sa kanila.
Sa gitna ng sala, nakatayo si Carmelita, ang chichong ni Mirasol. Suot ang isang mamahaling seda na damit at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Hawak niya si Mateo at ang paraan ng kanyang pagtitig sa sanggol ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng isang nakakatakot na pag-aari. Tila ba ang bata ay isang tropeo na napanalunan niya sa isang paligsahan. Finally, you're here. Look at yourself, Mirasol. Ang dumi-dumi mo. How can you take care of a baby looking like that? Ang tawa ni Carmelita ay tila mga piraso ng bubog na tumutusok sa pandinig ni Mirasol. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magpakapagod. I've already hired the best nannies. And tomorrow, after the christening, Mateo will finally be where he belongs. Sa pamilya ko, sa mundong hindi mo kayang ibigay. Lumapit si Mirasol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na bawiin ang kanyang anak, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Doña Gregoria. Ang matanda ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mukha ay puno ng panghahamak. Pinanood ni Mirasol kung paano kinuha ni Carmelita ang isang bote ng gatas at itinapat ito sa bibig ni Mateo. Ang bata ay umiyak, isang mahina at paos na iyak na tila tinatawag ang kanyang tunay na ina, ngunit binaliwala ito ni Carmelita at mas lalong idiniin ang bote. See? He's hungry, but he doesn't need you anymore. Mateo needs a mother who has class, who has power. Hindi isang babaeng amoy harina at punong-puno ng drama sa buhay. Binuhat ni Carmelita si Mateo pataas ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa kaluluwa ni Mirasol. Naiwan si Mirasol sa gitna ng sala, napaluhod sa malamig na marmol. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puson, ang hapdi ng kanyang tahi na tila sumisigaw sa pagod. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang makita ang kanyang anak sa bisig ng isang babaeng itinuturing itong kasangkapan lamang. Sa kabilang silid, naririnig niya ang tawanan ni na Doña Gregoria at Rafael habang nagbubukas ng alak. Tila ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay sa pag-agaw sa lahat ng mahalaga sa kanya. Bukas, Mirasol, bulong ni Doña Gregoria habang dumadaan sa kanyang tabi. Ang tunog ng mahabang saya nito ay tila isang babala ng kamatayan. Bukas, opisyal nang mawawala sa iyo ang lahat. Huwag mong subukang lumaban. Dahil sa simbahan, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bayang ito, ipapakita namin kung gaano kakawalang halaga bilang isang ina. Habang nakasubsob ang mukha ni Mirasol sa kanyang mga palad, isang mapait na panata ang muling nabuo sa kanyang isipan. Ang kinuha nila sa dilim ay babawiin niya sa ilalim ng liwanag. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na walang ibang hawak kundi ang dumi mula sa ulan, isang nakakatakot na katotohanan ang bumalatay sa kanya. Paano niya mapoprotektahan si Mateo bukas kung ang mismong simbahan na dapat ay lugar ng katarungan ay magsisilbi ring entablado para sa kanyang huling pagkatalo? Mayroon pa bang milagro para sa isang inang tinalikuran na ng sarili niyang asawa at binaligtad ng batas ng tao? Ang katahimikan ni Mirasol ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng natitirang lakas sa gitna ng isang gumuguhong mundo. Sa loob ng kanyang silid, habang ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lasa ng abo, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. Hindi niya matatalo ang mga halimaw, gamit ang dahas o pagsusumamo. Kailangan niyang maging kasing lamig ng mga pader ng mansyong ito. Kailangan niyang isuot ang maskara ng isang talunang ina upang makalapit sa kaisa-isang bagay na mahalaga sa kanya, si Mateo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Ang kanyang mga yabag ay halos hindi lumilikha ng ingay sa malambot na alpombra ng pasilyo. Natagpuan niya sina Doña Gregoria at Carmelita sa silid tulugan ng sanggol, abala sa pagpili ng mamahaling damit para sa binyag bukas. Ang bango ng lavender at mamahaling pulbos ay humahalo sa amoy ng kapangyarihan sa loob ng silid. Lumuhod si Mirasol sa paanan ng kanyang biyenan.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig, tila isang aliping humihingi ng tawad. Mama, patawarin niyo po ako, pabulong na sabi ni Mirasol. Ang bawat salita ay tila paglunok ng mga matutulis na tinik. Napagtanto ko na pong tama kayo. Wala akong kakayahang bigyan ng magandang buhay si Mateo. Handa na po akong tanggapin ang gusto ninyo. Pero pakiusap, hayaan niyo lang akong makasama ang anak ko ngayong gabi. Hayaan niyo akong itulog siya sa huling pagkakataon bilang kanyang ina. Nagkatinginan sina Doña Gregoria at Carmelita, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Sa wakas, natauhan ka rin, Mirasol. Akala ko ay kailangan pa kitang ipakaladkad sa mga gwardiya. Sige, dahil mukhang tanggap mo na ang iyong tadhana, hahayaan kitang manatili rito ng ilang minuto. Pero huwag kang gagawa ng anumang katangahan dahil nakabantay si Rafael sa labas ng pinto. Nang maiwan si Mirasol sa tabi ng kuna ni Mateo, mabilis ngunit maingat ang bawat galaw niya. Mula sa ilalim ng kanyang duster, kinuha niya ang isang maliit na digital recorder na ibinigay sa kanya ni Attorney Elpidio noong gabing tumakas siya. Isinilid niya ito sa loob ng tiyan ng isang maliit na stuffed toy na hugis oso, isang laruang siya mismo ang gumawa para kay Mateo. Habang hinihimas niya ang pisngi ng kanyang anak, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kumot, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Matulog ka na, anak. Bulong niya habang inilalagay ang laruan sa tabi ng ulo ng bata. Huwag kang matakot dahil naririnig ka ni Mama. Lumabas muna si Mirasol at nagtago sa madilim na bahagi ng pasilyo nang marinig niyang pumasok muli ang mag-ina. Mula sa kanyang pinagtataguan, narinig niya ang pag-uusap na siyang magsisilbing hatol sa mga Villamor. Sigurado ka ba sa mga papeles, Mama? Baka mahalata ng asawa ko na peke ang pirmang nakuha natin sa doktor. Tanong ni Carmelita. Ang boses ay puno ng kaba, ngunit naroon ang determinasyon ng isang magnanakaw. Huwag kang mag-alala, Carmelita. Malaki ang naibayad natin sa ospital at sa rehistradong nurse. Ang mahalaga, ngayong gabi ay malilipat na ang titulo ng Santillan Plaza sa pangalan ni Rafael. Kapalit ng batang yon, ang buong kayamanan ni Mirasol. Isang patas na palitan, hindi ba? Ang batang ito ay magiging tuntungan mo para hindi ka iwan ng asawa mong politiko. At ang building naman, ang magliligtas sa atin sa kahihiyan ng pagiging bangkarote. Nararamdaman ni Mirasol ang panginginig ng kanyang buong katawan habang naririnig ang bawat detalye ng kanilang transaksyon. Ang kanyang anak ay itinuturing na parang isang pirasong lupa, isang kagamitang may presyo. Nang lumabas na ang dalawa at tumahimik ang paligid, kailangan na niyang makuha muli ang recorder upang maibigay ito kay Attorney Elpidio. Dahan-dahan siyang pumasok muli sa silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Habang inaabot niya ang stuffed toy sa loob ng kuna, isang biglang liwanag mula sa pasilyo ang tumama sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagpihitit ng trangka ng pinto ay umaling-aungaw sa buong silid. Tila isang babala ng paparating na panganib. Napatigil si Mirasol. Ang kanyang daliri ay nakakapit pa lamang sa balahibo ng laruan nang bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo roon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya habang tinitingnan ang bawat galaw ng kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa hamba ng pinto. Tila handang isara ang anumang pagkakataon para kay Mirasol. Anong ginagawa mo pa rito, Mirasol? Akala ko ba ay nagpaalam ka na? Ang boses ni Rafael ay puno ng babala at dahan-dahan siyang lumapit sa kuna. Ang kanyang tingin ay nakapako sa stuffed toy na pilit na itinatago ni Mirasol sa likod ng kanyang likuran. Kung mapapansin ni Rafael ang recorder, hindi lamang ang ebidensya ang mawawala, kundi pati na ang huling pagkakataon ni Mirasol na mailigtas si Mateo mula sa impyernong ito. Ano ang kanyang gagawin
upang hindi mabisto ang kanyang lihim kung ang tanging lalaking dati niyang pinagkatiwalaan ay nakatayo na ngayon bilang kanyang pinakamalapit na kaaway. Para ito sa ating dalawa, Mirasol. Isang pirma mo lang at magiging maayos ang lahat. Hindi mo na kailangang magdusa sa lungkot. Hindi mo na kailangang mag-isip ng kung ano-ano. Tutulungan kitang maging masaya muli. Ang boses ni Rafael ay parang asukal na may halong lason, malambing at tila puno ng pag-aalala habang inilalapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit na lamesa sa harap ni Mirasol. Nakatitig lamang si Mirasol sa puting papel. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng kanyang duster upang hindi makita ni Rafael ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi pa natatagalan mula nang muntik na siyang mahuli sa silid ni Mateo at heto ang kanyang asawa, may bagong patibong na inihahanda. Binasa ni Mirasol ang pamagat ng dokumento, Voluntary Commitment for Psychiatric Evaluation and Treatment. Gusto siyang ipakulong ni Rafael sa isang ospital para sa mga may sakit sa isip at gusto nilang magmula sa kanya ang pahintulot na ituring siyang baliw. Bakit kailangan ko itong pirmahan, Rafael? Sabi mo ay mahal mo ako, pero bakit mo ako gustong ilayo sa anak ko? Ang boses ni Mirasol ay mahina. Tila isang mitya na malapit ng maubos, ngunit naroon ang isang uri ng talas na nagpatigil kay Rafael. Bumuntong hininga si Rafael at lumuhod sa harap ni Mirasol. Hinawakan niya ang mga kamay ng asawa. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init sa puso ni Mirasol, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot. Mirasol, please, hindi mo ba nakikita? Palagi kang umiiyak, tumakas ka pa sa ulan para pumunta sa kung saan-saan. Hindi iyan gawain ng isang matinong ina. Kapag pinirmahan mo ito, ipapakita natin sa lahat na seryoso ka sa pagpapagaling. At pagkatapos ng ilang buwan, kapag maayos ka na, baka makuha natin muli si Mateo mula kay Carmelita. It's for our future. Naramdaman ni Mirasol ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa sugat ng operasyon, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking nasa harap niya. Alam ni Rafael na wala siyang sakit sa isip. Alam ni Rafael na ang lahat ng paghihirap niya ay gawa ng sarili nitong pamilya. Ang paggamit sa kanyang pagmamahal bilang asawa upang gawin siyang biktima ay ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Sa bawat salita ni Rafael, tila naririnig ni Mirasol ang pagbagsak ng bawat pangarap na binuo niya kasama ang lalaking ito. At kung hindi ako pipirma, tanong ni Mirasol, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Rafael, tila hinahanap ang kahit katiting na bahagi ng budi na natitira rito. Nagbago ang anyo ng mukha ni Rafael. Ang pagmamalambing ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na sulyap. Binitawan niya ang mga kamay ni Mirasol at tumayo ng tuwid. Ang kanyang anino ay tila isang pader na humaharang sa huling liwanag sa loob ng silid. Kung hindi ka pipirma ng kusa, mapipilitan akong gawin ang mas masakit na paraan. Tandaan mo, Mirasol, hawak ko na ang mga susi ng Santillan Plaza. At ang panaderya ng tatay mo? Isang utos ko lang, gigibain yon. Ibubuhos ko ang lahat ng harina sa kanal at susunugin ko ang bawat alaala ng tatay mo sa lugar na yon. Isang pirma lang ang kailangan ko para gawin yon. At alam mo na hindi ako magdadalawang isip. Napatigil ang paghinga ni Mirasol. Ang panaderya ang huling piraso ng kanyang ama na natitira sa mundong ito. Ang amoy ng mainit na tinapay, ang pawis at pagod ng kanyang magulang, lahat ng yon ay gagamitin ni Rafael upang durugin siya. Ang kasakiman ni Rafael ay wala ng limitasyon. Handa niyang sunugin ang nakaraan ni Mirasol upang makuha ang kanyang hinaharap. Ramdam ni Mirasol ang pagmamanhid ng kanyang buong pagkatao. Tila ba ang bawat bahagi ng kanyang kaluluwa ay isa-isang namamatay sa harap ng kanyang asawa. Pumili ka, Mirasol. Pagpapatuloy ni Rafael habang iniaabot ang pluma, ang bawat paggalaw niya ay puno ng pagmamalaki at kapangyarihan.
Ang dignidad mo sa loob ng ospital o ang abo ng panaderya ng tatay mo? Mayroon kang hanggang bukang liwayway para magdesisyon. Pero tandaan mo, kahit anong piliin mo, bukas ay hindi mo na makikita si Mateo. Sisiguraduhin ni Mama na huling gabi mo na ito sa ilalim ng bubong na ito. Nang lumabas si Rafael at narinig ang huling pagpihit ng trangka sa pinto, naiwang mag-isa si Mirasol sa gitna ng katahimikan. Ang pluma ay nanatiling nakapatong sa ibabaw ng dokumento, tila isang kutsilyo na naghihintay na pumatay sa kanyang kalayaan. Napahawak si Mirasol sa kanyang tiyan, doon sa sugat na hanggang ngayon ay kumikirot pa rin sa bawat pagkilos. Paano siya makakalabas sa bitag na ito kung ang mismong dangal ng kanyang ama ang ginagawang pain? At sa nalalabi niyang mga oras, magagawa pa ba niyang iligtas ang diwa ng kanyang ama at ang buhay ng kanyang anak? O tuluyan na siyang magiging isang bilanggo sa isang madilim na silid na walang bintana at walang bukas? Ang bawat kagat sa tuyong tinapay na ito ay tila pagtikim sa lahat ng pait ng aking buhay. Ngunit ito rin ang nagpapaalala sa akin na ako ay anak ng isang panadero. Matigas, matatag, at hindi basta-bastang madudurog. Ang bulong na ito ni Mirasol ay tila isang panalangin sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa piraso ng lumang tinapay na nahanap niya sa ilalim ng kanyang higaan. Ito ang huling tinapay na ginawa niya bago siya dinala sa ospital upang isilang si Mateo. Ngayon, ito ay matigas na at halos wala ng lasa. Ngunit sa bawat pagnguya niya, ramdam niya ang pagdaloy ng lakas mula sa kanyang mga ugat patungo sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagpapakababa kung saan ang pagkain sa tira-tirang tinapay ay nagiging simbolo ng kanyang pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Hindi siya ang manugang ng mga Villamor sa sandaling ito. Siya si Mirasol, ang babaeng marunong lumaban sa gutom, sa pagod, at sa kawalang katarungan. Ang bawat lunok niya ay tila pagtanggap sa kanyang tadhana na maging tagapagtanggol ng kanyang sariling dugo at laman. Sa gitna ng kanyang pagkain, dahan-dahang kinuha ni Mirasol ang isang maliit at lumang cellphone na nakatago sa loob ng isang butas sa ilalim ng sahig. Isang gamit na ibinigay sa kanya ni Attorney Elpidio noong gabing tumakas siya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitingnan ang screen, ang tanging liwanag sa loob ng madilim na kwarto. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon upang makipag-ugnayan sa labas bago ang binyag bukas. Mabilis siyang nag-type ng mensahe para sa abogado. Ang bawat titik ay tila isang hiling para sa kaligtasan. Ninong, hawak na nila ang mga susi at titulo. Pinipilit nila akong magpakulong sa mental. Bukas sa binyag, doon nila gagawin ang palitan. Nakatago sa loob ng laruang oso ni Mateo ang boses ng kanilang kasamaan. Pakiusap, huwag kayong mahuhuli. Nang makatanggap siya ng isang maikling tugon na nagsasabing nakahanda na ang lahat, mag-ingat ka, nakaramdam si Mirasol ng isang bahagyang ginhawa. Ngunit ang ginhawang yun ay agad na napalitan ng matinding kaba nang makarinig siya ng marahang pagpihit ng trangka ng pinto. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng unan at pilit na ibinalik ang kanyang sarili sa pagkakahiga. Ang tuyong tinapay ay mabilis niyang isinuksok sa ilalim ng kumot. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Gregoria. Hindi ito ang karaniwang hitsura ng matanda na laging maayos ang buhok at bihis na bihis. Ngayon, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala at ang kanyang mga kamay ay nakatikom ng mahigpit sa kanyang baywang. Lumapit siya sa higaan ni Mirasol. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtunog ng isang kampana ng babala. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay inikot niya ang kanyang paningin sa buong silid, tila may hinahanap na hindi nararapat na roon. May naaamoy akong kakaiba rito, Mirasol. Simula ni Doña Gregoria, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpapataas ng balahibo.
Amoy ng lumang harina at panis na pagkain. Akala ko ba ay hindi ka kumakain? O baka naman may itinatago ka sa akin? Ramdam ni Mirasol ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya kumibo. Nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata. Nagkukunwaring mahimbing ang tulog. Ngunit hindi tumigil ang matanda. Dahan-dahan nitong hinawi ang kumot ni Mirasol at doon, sa gitna ng puting sapin, ay nalaglag ang ilang piraso ng mumo ng tuyong tinapay. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Gregoria habang pinupulot ang isang mumo at pinipit-pit ito sa kanyang mga daliri. Nagugutom ang ating munting panadera. Pagpapatuloy ng matanda, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Mirasol. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakaamoy sa akin? Ang amoy ng pagtataksil. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Doña Gregoria ang unan ni Mirasol. Ang liwanag mula sa screen ng cellphone na hindi pa pala tuluyang namamatay ay tumama sa mukha ng matanda na nagbigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang mga mata. Nanigas ang buong katawan ni Mirasol. Ang huling alas na hawak niya, ang tanging tulay niya patungo sa kaligtasan, ay nasa mga kamay na ngayon ng kanyang pinakamalupit na kaaway. Paano pa siya makakalaban bukas kung ang lahat ng kanyang plano ay nabisto na bago pa man sumikat ang araw? At ano ang gagawin ni Doña Gregoria upang masiguradong hindi na makakarating si Mirasol sa simbahan para bawiin ang kanyang anak? Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, Mirasol? Ang bawat paghinga mo sa loob ng bahay na ito ay alam ko. At ang munting laruang ito na tinitingnan mo ay hindi sapat para itago ang iyong mga balak. Ang boses ni Doña Gregoria ay tila isang hagupit ng latigo. Habang hawak niya ang cellphone na nakuha sa ilalim ng unan ni Mirasol, ang screen nito ay naglalamlam bago tuluyang mamatay sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Nakatayo si Mirasol sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Pinanood niya kung paano dahan-dahang binitiwan ng matanda ang cellphone sa sahig at itinapak ang sakong ng kanyang sapatos dito. Ang tunog ng nadudurog na salamin at plastik ay hindi malakas. Ngunit para kay Mirasol, iyon ang tunog ng kanyang huling pag-asa na nagkakapiraso sa harap ng kanyang mga mata. Wala na ang kanyang ugnayan kay Attorney Elpidio. Wala na ang kanyang tanging alas. Sa kabilang bahagi ng silid, nakasampay ang isang napakagandang puting damit na gawa sa seda at may mga burang ginto. Ang damit na isusuot ni Mateo para sa binyag bukas. Ang bango ng mga sariwang bulaklak na puting rosas at liryo ay nagsisimula nang punuin ang buong mansyon. Ang bawat petal ay tila sumasalamin sa kasinungalingang ipagdiriwang ng mga Villamor sa harap ng dambana. Ang miron ng karangyaan ay nakakasulasok para kay Mirasol dahil alam niyang ang bawat dekorasyon ay binayaran ng kanyang ninakaw na kinabukasan. Ngayon, wala ka nang magagawa kundi ang sumunod. Pagpapatuloy ni Doña Gregoria habang inaayos ang kanyang perlas sa leeg. Bukas, sa harap ng obispo at ng lahat ng mga maimpluwensyang tao sa probinsyang ito, itatanghal si Mateo bilang anak ni Carmelita. At ikaw, mananatili ka sa likod, nakatago sa anino, bilang isang hamak na kamag-anak na nawawala sa katinuan. Isang maling galaw mo lang, at sisiguraduhin kong ang huling makikita mo ay ang rehas ng kulungan. Naramdaman ni Mirasol ang unti-unting pagguho ng kanyang kalooban. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin na nais na niyang bitiwan. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng mga lobo ay tila lason na lumalaganap sa kanyang mga ugat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkahilo, dahan-dahan niyang hinawakan ang laylayan ng damit ni Mateo na nakasampay. Ramdam niya ang lambot ng tela. Ang telang siya sana ang dapat na nagsuot sa kanyang anak. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan, ang alaala ng kanyang ama na nagtuturo sa kanya
kung paano itago ang pinakamahalagang sangkap sa ilalim ng harina upang hindi ito masunog sa loob ng pugon. Opo, Mama! Pabulong na sagot ni Mirasol. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Gagawin ko ang gusto ninyo. Hindi na po ako lalaban. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Doña Gregoria bago ito lumabas ng silid. Iniwan ang pinto na nakabukas ng bahagya bilang tanda ng kanyang ganap na tagumpay. Hindi alam ng matanda na sa likod ng maputlang mukha ni Mirasol, ang lihim na recorder na isinilid niya sa stuffed toy ni Mateo ay nananatiling ligtas. Hindi nakuha ng matanda ang lahat. Ang boses ng kanilang kasamaan ay kasama na ngayon ni Mateo sa loob ng kanyang silid, naghihintay lamang ng tamang sandali. Dumating ang bukang liwayway na may dalang malamig na simoy ng hangin. Ang tunog ng mga kampana ng katedral ay nagsimulang humiwa sa katahimikan ng umaga. Bawat batingaw ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling laban. Habang isinasakay si Mateo sa marangyang sasakyan, nakita ni Mirasol si Carmelita na suot ang isang puting belo, tila isang birhen na nagdadala ng isang banal na alay. Ang pagpapanggap ay perpekto. Ang dula ay nakahanda na. Nang pumasok ang prosesyon sa loob ng simbahan, ang liwanag mula sa matataas na bintana ay tumama sa mukha ni Mirasol. Nakita niya sa dulo ng pews ang isang pamilyar na anino, si Attorney Elpidio, na may hawak na isang maliit na bag at nakatitig sa kanya ng makabuluhan. Ngunit bago pa man sila magkatitigan ng matagal, isang gwardiya ang humawak sa siko ni Mirasol at pilit siyang pinaupo sa pinakadulo at madilim na bahagi ng simbahan. Ang seremonya ay nagsimula na. Ang tubig na pangbinyag ay nakahanda na sa dambana. Habang ang obispo ay nagsisimulang bigkasin ng mga dasal, lumingon si Carmelita kay Mirasol at ngumiti ng may pagtatagumpay. Isang nangiting nagsasabing, akin na siya habang buhay. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Mirasol ay tila hihinto sa pagtibok. Ito na ang huling sandali. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang kanyang anak ay tuluyan ng magiging pag-aari ng kasinungalingan. Ngunit paano siya makakatayo at makakapagsalita kung ang bawat mata sa loob ng simbahan ay nakatingin sa kanya bilang isang baliw? At ang bawat pintuan ay bantay sarado ng mga tauhan ng mga Villamor. Mayroon pa bang puwang para sa katotohanan sa loob ng bahay ng Diyos na binalot na ng ginto at kapangyarihan? Ang bawat patak ng banal na tubig sa noo ng aking anak ay tila isang sumpa kung ang mga kamay na humahawak sa kanya ay marumi at puno ng kasinungalingan. Ang kaisipang ito ay tila isang apoy na nagpaliyab sa natitirang tapang ni Mirasol habang pinagmamasdan niya ang marangyang seremonya mula sa madilim at pinakahuling hanay ng mga upuan sa katedral. Ang loob ng simbahan ay puno ng bango ng mga mamahaling bulaklak at ang usok ng insenso ay dahan-dahang pumapaikot sa matatayog na poste ng dambana. Narito ang lahat ng makapangyarihang tao sa kanilang bayan, mga politiko, mga negosyante, at ang mga asawa nilang nakasuot ng pinakamagara nilang mga hiyas. Sa harap, nakatayo si Carmelita kasama ang kanyang asawa, si Congressman Reyes, na tila isang perpektong pamilya. Hawak ni Carmelita si Mateo at ang bawat ngiti niya sa mga kamera ng mga mamamahayag ay tila isang matalim na kutsilyo sa dibdib ni Mirasol. Nang magsimulang magtanong ang obispo kung sino ang mga magulang at tagapangalaga na nangangakong gagabayan ang bata sa tamang landas, tumayo si Carmelita nang may buong pagmamalaki. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang tunog ang pumuno sa buong katedral. Hindi ito ang himig ng koro o ang tinig ng organo, kundi ang malinaw at nakakangilong boses ni Doña Gregoria na nagmumula sa mga speaker na nakakabit sa pader. Isang building lang kapalit ng bata, Rafael. Sulit na. Ang batang ito ay magiging tuntungan ni Carmelita para hindi siya iwan ng kanyang asawa. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng simbahan,
Tila isang hatol mula sa langit na bumabagsak sa mga makasalanan. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging mabigat at puno ng tensyon. Nakita ni Mirasol kung paano uunti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Carmelita at kung paano nanginginig na napatingin si Rafael sa paligid. Hinahanap kung saan nanggagaling ang boses ng kanilang sariling kataksilan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Mirasol patungo sa dambana. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng aisle ay puno ng dignidad. Ang kanyang maputlang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng mga makukulay na bintanang kristal. Sa tabi ng sound system, nakatayo si Attorney Elpidio. Ang kanyang mga daliri ay nasa control panel. Tinitiyak na ang bawat detalye ng transaksyon ni na Doña Gregoria at Carmelita ay maririnig ng lahat. Iyan ba ang paraan ninyo ng pagmamahal sa pamilya? Ang boses ni Mirasol ay mahina, ngunit malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng katedral. Ibinenta niyo ang sarili nating dugo at laman para sa isang gusali. Ginawa ninyong negosyo ang buhay ng aking anak. Lumingon si Congressman Reyes sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Ang imahe ng banal na ina na binuo ni Carmelita ay nadurog sa isang saglit sa harap ng kanyang mga botante at kasamahan sa politika. Sa kabilang dako, si Doña Gregoria ay tila isang estatwang porselana na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot habang nakatitig kay Mirasol. Mirasol, ano ang kalokohang ito? Sigaw ni Rafael, pagtatangkang lumapit upang pigilan ang kanyang asawa. Ngunit hinarangan siya ng mga gwardya ni Congressman Reyes. Ang kalokohan ay ang maniwala ako na mahal mo kami ni Mateo, Rafael. Tugon ni Mirasol habang iniaabot ang kanyang mga kamay upang bawiin ang kanyang anak mula kay Carmelita. Nang makuha ni Mirasol si Mateo, naramdaman niya ang init ng katawan ng bata, ang tanging katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang mga tao ay nagsisigawan at ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanilang kahihiyan, isang matalim na tunog ng pagkabasag ng baso ang narinig mula sa gilid ng dambana. Si Carmelita, sa kanyang matinding desperasyon at pagkapahiya, ay nawala na sa katinuan. Kinuha niya ang isang mabigat na kandilang tanso at may matinding pagnanais na saktan ang babaeng sumira sa kanyang pangarap. Mabilis siyang sumugod kay Mirasol. Nagkagulo ang mga tao. Ang seremonya ng binyag ay naging isang eksena ng karahasan. Habang yakap ni Mirasol si Mateo, nakita niya ang galit sa mga mata ni Carmelita na papalapit sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Hindi mula kay Mirasol, kundi mula sa asawa ni Carmelita na siyang tumapos sa lahat. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang biglang pagbagsak ni Doña Gregoria sa sahig habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame. Tila ba nakita na niya ang dulo ng kanyang marangyang imperyo. Sa gitna ng ingay at gulo, ang tanging tanong na nananatili ay, ngayong nabunyag na ang lahat, makakalabas ba ng buhay at ligtas si Mirasol at ang kanyang anak mula sa simbahang ito? O ang katarungang kanyang ipinaglaban ang siya ring magiging simula ng isang mas madugong paghihiganti mula sa mga taong wala na ngayong mawawala? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang banayad. Minsan, ito ay parang isang malakas na bagyong nagwawasak sa lahat ng kasinungalingan upang ilantad ang hubad na katotohanan. Ang boses ni Attorney Elpidio ay nanatiling kalmado sa gitna ng kaguluhang bumabalot sa katedral, habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang pinalilibutan ang mga Villamor sa harap ng altar na dati ay kanilang entablado. Ang loob ng simbahan na kanina lamang ay puno ng pagpapanggap ay naging isang lugar ng matinding kahihiyan. Ang bawat kumukutitap na ilaw mula sa mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Carmelita. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang puting belo ay nagkabuhol-buhol
at ang kanyang mukha ay puno ng luhang humahalo sa makapal na kolorete. Ang asawa niyang si Congressman Reyes ay tumalikod ng walang pasabi, isang aksyong naghudyat ng katapusan ng kanyang marangyang buhay at ng proteksyong matagal niyang inabuso. Ang katahimikan ng kongresista ay mas masakit pa sa anumang salita. Ito ang ganap na pagtalikod ng taong tanging dahilan kung bakit niya ginawa ang krimen. Sa gilid ng dambana, si Doña Gregoria ay tila isang bumagsak na estatwa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng paghihirap. Tila ba ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay pisikal na dumadagan sa kanyang puso. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig matapos siyang manghina. Bawat butil ay gumugulong palayo sa kanya. Tila ba maging ang kanyang mga hiyas ay ayaw nang madamay sa kanyang pagkawasak. Ang dati niyang makapangyarihang anyo ay napalitan ng isang matandang naghihingalo sa kahihiyan na sa huling sandali ay tanging ang malamig na marmol lamang ang nakaramdam ng kanyang pagbagsak. Mabilis na lumapit ang mga pulis kay Rafael. Nakita ni Mirasol ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang dating mayabang na ngiti ay napalitan ng isang anyo ng matinding takot at panghihina. Sinubukan ni Rafael na lumapit kay Mirasol. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad sa isang huling pagsusumamo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang laylayan ng damit ng kanyang asawa, narinig ang tunog ng bakal na nagkakandado sa kanyang mga bisig. Ang bawat hakbang ni Rafael papalayo, habang hinihila siya ng mga awtoridad, ay tila pagtatapos ng isang mahabang bangungot na gumapos sa buhay ni Mirasol. Mirasol, please, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil sa utos ni Mama. Ang sigaw ni Rafael ay umaling-awngaw sa buong katedral, ngunit wala itong nahanap na tugon, kundi ang malamig na titig ng mga taong naging saksi sa kanyang kaduwagan. Nakatayo si Mirasol sa gitna ng kaguluhan, yakap-yakap si Mateo ng napakahigpit. Nararamdaman niya ang init ng katawan ng bata sa kanyang dibdib. Ang tanging bagay na tunay sa gitna ng lahat ng palamuti sa paligid. Isang golden moment ang dumaan ng dahan-dahan niyang pinunasan ang noo o ni Mateo gamit ang kanyang panyo. Ang banal na tubig na kanina lamang ay idinampi ng obispo ay nais niyang alisin. Dahil para sa kanya, ang tubig na yon ay nabahira ng kasamaan ng mga Villamor. Ang bawat paghaplos niya sa balat ng anak ay tila isang pangako ng paglilinis, isang ritual ng tunay na pagmamahal na walang halong interes o ginto. Tapos na, anak, bulong ni Mirasol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong ginhawa at pait. Wala nang kukuha sa'yo. Wala nang magbibigay sa'yo ng presyo. Lumapit si Attorney Elpidio at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa sa harap ng mga pulis. Doon nakalagay ang lahat ng ebidensya, ang orihinal na logbook mula kay Aling Nena, ang dokumento ng utang ng pamilya Villamor sa ama ni Mirasol, at ang digital recorder na naglalaman ng bawat detalye ng kanilang masamang balak. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay naging isang bakal na rehas na uwentunting sumasara para sa mga mapang-api. Habang inalalayan ni Attorney Elpidio si Mirasol palabas ng katedral, ang liwanag ng sikat ng araw sa labas ay tila sumasalamin sa bagong simula ng kanyang buhay. Nakita niya ang mga tao sa labas na dati ay tumitingin sa kanya nang may panghuhusga, ngunit ngayon ay may bakas na ng pagkaawa at paghanga sa kanilang mga mata. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Habang isinasakay si Mirasol sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa katedral. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo. Ang sasakyan ni Congressman Reyes, na iniwan ang kanyang asawang si Carmelita na mag-isang haharap sa puot ng batas. Ngunit ang hindi alam ni Mirasol, sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang lihim pa si Doña Gregoria na hindi pa nabubunyag. Isang huling dokumentong nilagdaan ni Rafael bago ang binyag na maaring magdulot ng isa pang bagyo sa kanyang pagbawi sa Santillan Plaza.
Magagawa kaya ni Mirasol na panatilihin ang kanyang katarungan kung ang mga dokumentong hawak ng bangko ay pabor pa rin sa mga Villamor? O meron pang isang huling sakripisyong kailangan niyang gawin upang tuluyang maputol ang tanikala ng kanyang nakaraan? Ang bawat pirma sa dokumento ay hindi lamang bakas ng tinta, kundi bakas ng isang nakaw na buhay na ngayon ay pilit kong binabawi mula sa mga kamay ng mga mapang api. Ang boses ni Mirasol ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang isang inang dumaan sa apoy ang makakapagtaglay. Nakatayo siya sa loob ng opisina ng bangko kasama si Attorney Elpidio, habang sa harap nila ay nakalatag ang mga papeles na nagpapatunay ng panloloko ni Rafael. Ang katarungan ay dumarating sa paraang hindi inaasahan, parang isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa putik ng nakaraan. Sa pamamagitan ng investigasyon ni Attorney Elpidio, natuklasan nila ang isang napakalaking butas sa plano ni Rafael. Ang lahat ng perang ginamit ni Rafael para pambayad sa kanyang mga utang at ang pagprenda sa Santillan Plaza ay nagmula sa pagnanakaw niya sa mga account ni Mirasol. Ang pirma ni Mirasol sa mga dokumento ay napatunayang nakuha sa pamamagitan ng pananakot at sa ilalim ng impluwensya ng mga gamot na pilit na ipinainom sa kanya. Ang batas, na dati ay tila isang pader na humaharang sa kanya, ay naging isang sandata na ngayon ay tumitira pabalik sa mga Villamor. Binisita ni Mirasol si Doña Gregoria sa ospital bago ito tuluyang ilipat sa isang pasilidad na bantay sarado ng mga awtoridad. Ang matanda ay nakahiga sa puting kama. Ang kalahati ng kanyang katawan ay naparalisa dahil sa stroke na tumama sa kanya noong araw ng binyag. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang maayos na ayos ng buhok. Ang tanging natira ay ang isang matandang babaeng nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiya at isang uri ng pagkatalo na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Lumapit si Mirasol at hinawakan ang kamay ng matanda, hindi upang maghigante, kundi upang ipakita na ang kabutihan ay nananatili sa kabila ng lahat. Mama, nakuha ko na ang Santillan Plaza. Ang panaderya ni tatay ay magbubukas na muli. Pabulong na sabi ni Mirasol. Ang bawat salita ay tila isang marahang haplos sa hangin. At si Mateo, lalaki siyang alam ang katotohanan. Lalaki siyang may dangal. Ang dangal na tinangka ninyong nakawin sa amin. Walang naisagot si Doña Gregoria, kundi ang isang luhang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging isang saksi sa pagtatapos ng isang imperyong binuo sa kasalanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mirasol ang isang matinding paglaya, isang pakiramdam na tila ba ang isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang leeg ay tuluyang naputol. Pagkatapos nito, nagpunta si Mirasol sa kulungan upang harapin si Rafael sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa sa likod ng rehas. Ang kanyang suot na kulay kahel na damit ay tila isang mantsa sa kanyang dating marangyang pagkatao. Umiyak si Rafael, lumuhod sa harap ng rehas at nakiusap na bawiin ni Mirasol ang demanda. I'm so sorry, Mirasol. You know I love you, right? I was just pressured by Mama and Carmelita. Let's start over, please. Para kay Mateo. Ang boses ni Rafael ay puno ng desperasyon, ngunit para kay Mirasol, ang mga salitang iyon ay wala ng halaga kaysa sa tuyong dahon. Hindi ka napilit, Rafael. Pinili mo ang ginto kaysa sa amin. Pinili mo ang sarili mo. Tugon ni Mirasol. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi ng isang malalim na pagkaawa. Mahal kita noon, pero ang Mirasol na iyon ay pinatay ninyo noong araw na ibinenta ninyo ang anak ko. Ang kaharap mo ngayon ay ang ina ni Mateo, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalapit sa amin kailanman. Nang lumabas si Mirasol mula sa kulungan, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Narating niya ang Santillan Plaza, kung saan ang mga tao ay nagsisimula nang maglinis
at mag-ayos ng kanyang panaderya. Ang amoy ng bagong pinturang kahoy at ang sariwang hangin ay tila isang paanyaya para sa isang bagong simula. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, napansin niya ang isang maliit na peklat sa kanyang daliri. Isang alaala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Habang yakap niya si Mateo sa tapat ng panaderya, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng isang mensahero. Walang nakasulat na pangalan sa labas, ngunit nang buksan niya ito, isang pamilyar na sulat kamay ang tumambad sa kanya. Isang mensahe mula kay Carmelita na kasalukuyan ding nagtatago mula sa batas. Ang nilalaman ng sulat ay tila isang malamig na hangin na muling nagpataas ng kanyang balahibo. Hindi pa tapos ang lahat, Mirasol. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? May isang bagay kang nakalimutan at iyon ang magiging mitya ng iyong tuluyang pagbagsak. Napatigil ang puso ni Mirasol. Sa gitna ng kanyang tagumpay, meron pa ba siyang hindi nakikita? Ano ang huling alas ni Carmelita na maaring maging banta sa kanyang bagong nahanap na kapayapaan? Habang ang mga tao sa paligid ay nagdiriwang, si Mirasol ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang tingin ay nakapako sa madilim na sulok ng kalye, naghihintay sa susunod na unos na tila hindi pa rin natatapos. Ang bawat masakit na alaala ay tila isang malalim na bakas sa harina, ngunit sa huli, ang apoy ng pagsubok ang siyang nagluluto sa atin upang maging matatag at buo ang pagkatao. Ang kaisipang ito ay tila isang mainit na yakap sa kaluluwa ni Mirasol habang pinagmamasdan niya ang unang liwanag ng araw na tumatama sa bagong pinturang karatula ng Santillan Bakery. Ang amoy ng lebadura at mainit na pandesal ay muling pumupuno sa hangin. Isang halimuyak na tila nagpapahiwatig na ang mga sugat ng kahapon ay dahan-dahan nang naghihilom. Nakahawak si Mirasol sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang iniisip ang liham ni Carmelita. Sa gitna ng kanyang muling pagbangon, ang anino ng nakaraan ay tila ayaw pa ring lumayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang takot na Mirasol na nagtatago sa dilim. Kasama ang kanyang anak na si Mateo na mahimbing na natutulog sa loob ng kuna sa itaas ng panaderya, ramdam niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang tinalo ng anumang pananakot. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling katahimikan. Habang abala si Mirasol sa pag-aayos ng mga tinapay, isang figura ang dahan-dahang lumapit sa pinto ng panaderya. Hindi ito ang marangyang Carmelita na nakilala niya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay suot ang isang kupas na jacket, magulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng desperasyon at puyat. Ito si Carmelita, ang babaeng itinuring na makapangyarihan, na ngayon ay tila isang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng mapupuntahan. Walang dalang sandata, walang dalang alahas, tanging ang kanyang sariling pagkawasak ang bitbit niya. Mirasol. Ang boses ni Carmelita ay paos at nanginginig, tila isang tuyong sanga na malapit ng mabali. Nawala na ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang dangal ko, pati ang buhay na pinaghirapan kong buuin. Akala ko kapag nakuha ko si Mateo, magiging buo ako. Pero nagkamali ako. Ang bata ay hindi isang gamit na pwedeng pampuno sa butas ng puso ko. Lumapit si Mirasol ng may pag-iingat, ngunit wala siyang nararamdamang galit. Ang nakikita niya sa harap niya ay isang babaeng naging biktima rin ng sarili nitong kasakiman at ng maling edukasyon ni Doña Gregoria. Isang golden moment ang dumaan nang kumuha si Mirasol ng isang mainit na tinapay at iniabot ito kay Carmelita. Ang init ng tinapay sa pagitan ng kanilang mga palad ay tila isang tahimik na tulay na nag-uugnay sa dalawang babaeng kapwa pinahirapan ng iisang pamilya. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran mo, Mirasol. Pagpapatuloy ni Carmelita habang nanginginig na kinakagat ang tinapay. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sahig na semento. Gusto ko lang sabihin na
Sumuko na ako sa mga pulis kanina. Dumaan lang ako rito para makita ang bata sa huling pagkakataon mula sa malayo. Gusto kong malaman mo na kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang nanalo dahil ikaw ang tunay na ina. Ang pag-ibig mo ang hindi ko kailanman mabibili. Nang dumating ang mga awtoridad upang sunduin si Carmelita, hindi nagkaroon ng sigawan o gulo. Ang lahat ay natapos sa isang tahimik na pagsuko. Pinanood ni Mirasol kung paano dahan-dahang isinakay si Carmelita sa sasakyan. At sa huling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata, isang sulyap na nagtataglay ng pagtanggap sa tadhana. Ang bawat gulong ng sasakyan na lumalayo ay tila pagpawi sa huling bahagi ng dilim sa buhay ni Mirasol. Ang banta na nakasulat sa liham ay hindi pala isang bala, kundi ang huling hininga ng isang naghihingalong pride. Bumalik si Mirasol sa loob ng panaderya at binuhat si Mateo. Inilabas niya ang bata sa beranda, kung saan ang sikat ng araw ay tila isang gintong kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Sa malayo, nakita niya ang Santillan Plaza na muling dinadayo ng mga tao. Ang kanyang mga kiosko ay puno na ng mga bagong nangungupahan. Ang diwa ng kanyang ama ay nararamdaman niya sa bawat sulok ng lugar na yon. Isang tagumpay na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa dangal ng kanilang pamilya. Tapos na, Mateo, bulong ni Mirasol habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Wala nang takot, wala nang taguan. Dito tayo magsisimula sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ngunit habang tinitingnan niya ang abot tanaw, naramdaman ni Mirasol ang isang matinding kagaanan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng dusa, ang bawat gabing puno ng luha sa mansyon ng mga Villamor ay naging mga aral na nagpatatag sa kanya. Ang katarungan ay naibigay na, ang mga mapang api ay nahatulan na, at ang kanyang anak ay nasa kanyang mga bisig. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin upang tuluyang maisara ang aklat ng kanyang nakaraan. Isang hakbang na magpapatunay na ang isang inang tulad niya ay marunong hindi lamang lumaban, kundi ang magtanim ng binhi ng pag-asa para sa hinaharap na hindi na kailanman mababahiran ng puot. Ang bawat umaga sa Santillan Bakery ay hindi na lamang tungkol sa amoy ng bagong luto na pandesal, kundi tungkol sa halimuyak ng kalayaang pinaghirapan at pag-asang muling sumibol mula sa mga abo ng kahapon. Ang kaisipang ito ay tila isang malambot na musika sa pandinig ni Mirasol habang pinagmamasdan niya ang masiglang takbo ng buhay sa loob ng kanyang muling binuksang panaderya. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Villamor at ngayon, ang Santillan Plaza ay hindi na isang malamig na gusali ng negosyo, kundi isang kanlungan para sa mga pusong sugatan. Sa isang sulok, nakaupo ang maliit na si Mateo sa isang makulay na banig, masayang naglalaro, kasama ang mga anak ng iba pang mga empleyado ni Mirasol. Mga inang tulad niya ay dumaan din sa hirap at pang-aabuso. Ngunit ngayon ay unti-unti nang bumabangon. Ang golden moment ni Mirasol ay ang marinig ang halakhak ni Mateo na pumupuno sa buong silid. Isang tunog na mas mahalaga pa sa anumang ginto o ari-arian. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang pagpapatunay na ang bawat luhang pumatak noon ay may katumbas na ligaya ngayon. Lumapit ang isang bagong empleyado, si Aling Rosa, isang inang iniwan din ng asawa, at iniabot kay Mirasol ang isang tray ng mainit na tinapay. Mirasol, napakasarap ng timpla natin ngayon. Tiyak na matutuwa ang mga suki natin, nakangiting sabi ni Rosa. Ngumiti si Mirasol at hinawakan ang kamay ng matanda. Isang pasasalamat na hindi na kailangan pang bigkasin. Dito sa loob ng panaderyang ito, ang bawat kurot ng harina at bawat patak ng pawis ay simbolo ng kanilang dangal bilang mga babaeng marunong tumayo sa sariling mga paa. Nabalitaan ni Mirasol na si Doña Gregoria ay nananatili pa rin sa isang pasilidad
Ang kanyang isipan ay tuluyan ng naligaw sa mga anino ng kanyang nakaraang kapangyarihan. Si Rafael naman ay nagsisilbi ng kanyang hatol sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga pagsusumamo sa pamamagitan ng liham ay nananatiling hindi binubuksan ni Mirasol. Hindi dahil sa galit, kundi dahil tinanggap na ni Mirasol na ang buhay na kasama si Rafael ay isang kabanatang kailangan ng tapusin upang makapagsimula ng bago. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga nagkasala, kundi ang ganap na paglaya ng biktima mula sa anumang emosyonal na gapos. Mama, kain! Ang tawag ni Mateo habang itinataas ang isang maliit na piraso ng tinapay. Lumapit si Mirasol at niyakap ang kanyang anak. Naramdaman ang bango ng pagkabata at ang tibok ng pusong kailanman ay hindi na muling maibebenta. Sa sandaling iyon, alam ni Mirasol na ang kanyang ama ay nakangiti. Mula sa kabilang buhay, nakikita ang diwa ng Santillan na nananatiling buhay at mas matatag kaysa dati.